Kung may isang amoy na kaya mong tandaan habang buhay, iyon ang usok ng uling na humahalo sa tamis ng minatamis na saging. Sa kanto ng isang tahimik at mamahaling subdivision, mismong sa labas ng matayog na gate ng De Vera Mansion, iyon ang araw-araw na kasama ni Nerissa Malvar. Amoy ng hanap buhay, amoy ng pangarap, amoy ng pag-asa na pilit niyang inuukit sa bawat tusok ng barbecue stick. Maaga pa lang, bago pa sumikat ng todo ang araw, nakaupo na siya sa maliit na bangkong kahoy. Sa harap niya ang lumang bilaw na may nakahilera ng hilaw na saba at katabi nito ang maliit na kalan na pinapaliyab niya gamit ang piraso ng karton. Kapag sumiklab na ang apoy, sa kanya ipapatong ang uling. Dahan-dahan, parang pag-aalaga ng isang bagay na pwedeng mamatay anumang sandali kapag minadali. Nerissa, baka naman pwede kang kumain muna bago ka magbukas. Mahinang sabi ng ina niyang si Delia, nakasandal sa pader ng kanilang maliit na inuupahang kwarto. Paos ang boses ni Delia at kahit simpleng paghinga ay may kasamang halong ubo. Ngumiti si Nerissa at inilapag ang palito. Mamaya na. Kapag nakabenta ako ng 10, bibili tayo ng lugaw. Yung may itlog pa. Wala kang pakialam sa sarili mo. Kontra ni Delia, pilit na tumatawa pero nauuwi sa ubo. Ikaw na ang nag-aalaga sa amin. Baka ikaw naman ang mapagod. Tayo-tayo lang tuma. Lumapit si Nerissa, hinaplos ang likod ng ina. Aaman tayo, hindi habang buhay dito. Sa sulok ng kwarto, gumagalaw ang batang lalaki, si Miko, na may hawak na lumang notebook. Nagsusulat siya ng kung ano-anong formula na parang may hinahabol na exam kahit bakasyon. Tumingin siya saglit at siningit, "Ate, baka malit ka na sa pwesto mo." "Hindi ako malilate," sagot ni Nerissa, mabilis na inayos ang buhok niyang nakatali lang ng garter. "Kaya mo na yung breakfast mo ha? Nasa mesa yung pandesal." "Tig-isa lang tayo," sabi ni Miko, pero sinunod pa rin. Sanay na silang magtipid, sanay na silang magkasya sa kakaunti. Pagdating ni Nerissa sa gate ng De Vera Mansion, iba na ang mundo. Ang kalsada roon ay malinis, ang mga puno ay parang laging bagong gupit, at ang hangin ay mas preskong parang may filter. Kung sa kanila sira ang kanal at may kalat na plastik sa gilid, dito sa labas ng mansion kahit dahon ng puno, parang sinisipilyo araw-araw. Nando na si Kuya Roldan, ang security guard, hawak ang logbook at may maliit na flashlight sa belt kahit umaga pa. "Good morning, Kuya Roldan," bati ni Nerissa, nakangiti habang inilalapag ang dala niyang kahon. Tiningnan siya ni Roldan at tumanggo. "Good morning, Iha. Maaga ka na naman. Kumusta nanay mo?" "Ganun pa rin po, pero kaya pa." Saglit siyang huminga tapos sinubukang gawing magaan ang tono. "Baka po gusto niyo ng banana Q mamaya, pang merienda. Kung may extra ka." Ngumiti rin si Roldan pero hindi yung pilit na ngiti ng mga taong mayaman. Totoo ang sa kanya. "Tawagin mo lang ako. Basta dito ka lang sa gilid ha. Bawal ka sa tapat na tapat ng gate. Nagrereklamo yung iba." "Opo kuya." Alam ni Nerissa ang mga patakaran. Alam niya kung saan siya pwedeng huminga at kung saan hindi. Sa mundong iyon, kahit hangin ay may hangganan. Maya-maya, lumabas mula sa maliit na side door ang hardinero, si Mang Pabling, may dalang sako ng tuyong dahon. Matanda na, may kulubot sa noo pero matalim pa rin ang mata. "Oy, Nerissa," tawag nito sabay lapit. "May dala ka bang turon ngayon? Yung may langkaha?" "Meron po, Mang Pabling." Kumuha si Nerissa ng 2 piraso, inabot. Mainit-init pa. Kinuha ni Mang Pabling, amoy pa lang napangiti na. "Ikaw talaga. Sa dami ng nagtitinda, ikaw yung marunong magtimpla ng tamis, hindi nakakasawa." "Salamat po." Natawa si Nerissa, pero sa loob niya lumalaki ang tuwa. Maliit na papuri pero parang malaking medalya. Habang iniihaw niya ang saging, dumaraan ang mga sasakyan. Mga kotse na kumikilang, tinted ang bintana, minsan may kasamang driver. Sa tuwing bubukas ang bintana at aabot ang kamay para bumili, nagiging mabilis ang kilos ni Nerissa. Parang nakaprogram ang katawan niya. Tusok, pahid ng arnibal, ikot, kuha, abot, sukli. Isang babae ang lumapit sa kanya, may basket ng labada at mukhang pagod na pagod, si Manang Belen. "Neng, pahingi nga ng 3, baka naman pwedeng utang muna." Bulong nito, halatang nahihiya. Hindi nagdalawang isip si Nerissa. "Ay Manang, wag na utang, bigay ko na po. Kayo naman lagi niyong tinatanong si Mama kung okay pa siya." Napaluha si Manang Belen. "Ako, Nerissa,
Pagpalain ka talaga. Yung mga ganitong puso, bihira. Sa sandaling iyon, may dahan-dahang bumukas na pinto sa loob ng gate. Hindi yung main gate, kundi yung mas maliit na pinto na kadalasan dumadaan ng may-ari kapag ayaw nila ng ingay. Lumitaw ang isang binatang naka-casual polo. Malinis tingnan at halatang hindi sanay sa init ng araw. Si Tristan de Vera. Hindi siya lumapit agad. Tumigil lang siya sa may lilim, nakatingin sa usok na umaakyat mula sa kalan ni Nerissa. Parang may kung anong hinahanap sa eksenang iyon. Hindi banana cue, kundi siguro isang bagay na hindi niya nakukuha sa loob ng mansyon. Napansin siya ni Nerissa pero hindi niya pinansin. Natuto siya. Huwag masyadong tumitig sa mga taong may mundo na hindi mo maaabot. Ngunit sa loob niya, may kabog. Hindi dahil gwapo ang binata, kundi dahil pakiramdam niya, may mata na namamasid. Kuya Roldan, marahang sabi ni Tristan, lumapit sa guard. Sino yung nagtitinda? Si Roldan medyo nabigla kasi bihira siyang kausapin ni Tristan. Si Nerissa po. Diyan lang po siya araw-araw. Maayos naman sir, hindi nag-iingay. Tumanggo si Tristan. Okay. Sa kabilang banda, dumaan ang isang babae na parang hangin kung kumilos. Suot ang malinis na blazer kahit umaga, may bitbit na folder at cellphone. Si Yvette Salonga, PR assistant ni Carmela. Napatigil siya nang makita ang maliit na kumpul ng tao sa gilid, mga driver, ilang staff, at pati si Mang Pabling na kumakain. Sumikip ang mga labi ni Yvette. Lumapit siya kay Roldan at mahina pero matalim ang boses. Roldan, bakit may nagtitinda dito? Hindi ba sinabi ni Ma'am Carmela gusto niyang malinis tingnan yung harap? Napasinghap si Roldan, marunong siyang magtimbang ng salita. Ma'am, nasa labas naman po siya, sa gilid. Hindi naman po siya istorbo. Hindi istorbo? Tumingin si Yvette kay Nerissa na abala sa pag-ikot ng banana queue. Tingnan mo, daming tao, parang palengke. Anong iisipin ng bisita pag dumating? Narinig ni Nerissa ang pabulong na tono pero pinili niyang mag-focus. Mas mahalaga ang apoy, mas mahalaga ang benta, mas mahalaga ang gamot ni Mama. Lumapit si Jessa Montano, may dalang timba ng palamig at tumabi kay Nerissa. Uy ate, dami mong suki ah. Biro nito sabay turo sa kumpol. Basta tahimik lang, sagot ni Nerissa pero may pahiwatig ng kaba. May mga ayaw dito. Kahit saan naman may ayaw, sabi ni Jessa sabay abot ng baso ng tubig. Pero kung maayos ka, wala silang mahahanap. Nerissa nodded pero sa loob niya, alam niyang sa mundong ito hindi sapat ang maayos. Minsan, sapat na ang pagiging mahirap para hanapan ka ng mali. Habang umuusok ang uling at unti-unting humahalo ang amoy ng tamis sa hangin, pinagmasdan ni Nerissa ang matayog na pader ng mansyon. Hindi siya naiinggit sa laki ng bahay, naiinggit siya sa pagkakataon, sa kapangyarihang hindi kailangang ipaglaban araw-araw. Darating din yung araw, bulong niya sa sarili habang iniikot ang banana queue. Darating din yung araw na hindi na ako magmamakaawa sa pwesto ko sa mundo. At sa unang pagkakataon, sa gilid ng gate na hindi kanya, sa ilalim ng araw na parang palaging mas mainit para sa mga mahihirap, tumigas ang determinasyon ni Nerissa, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pangarap na hindi na niya hahayaang may umapak. Hindi nagtagal, napansin ni Nerissa na may mga araw na mas mabigat ang hangin sa labas ng De Vera Mansion, parang kahit ang sikat ng araw, may dalang babala. Nang umagang iyon, kakaiba ang galaw ng mga tao sa loob. May mga van na naghatid ng bulaklak, may mga kahon na may ribon na binubuthat ng staff at may mga lalaking nakabarong na papasok-labas habang may hawak na listahan. Sa gate pa lang, ramdam na ni Nerissa ng may okasyon. May event po? Tanong ni Nerissa kay Kuya Roldan habang inaayos ang maliit niyang pwesto sa gilid. Hindi sumagot agad si Roldan, parang nag-iingat siya. Garden party, sabi niya sa wakas. Mababa ang boses. May bisita si Ma'am Carmela. Neng, maging maingat ka ngayon. Tumanggo si Nerissa. Sinikap gawing normal ang paghinga. Dito lang naman ako kuya, hindi ako lalapit. Pero kahit hindi siya lumalapit sa kanya ang panganib. Makalipas ang ilang oras, dumami ang dumaraan na sasakyan. May mga driver na bumaba para bumili ng banana queue. May mga staff na mabilis na sumilip at nagmamadaling humingi ng 2 turon pang-uwi at may ilang bisita pang bumaba ng bintana at ngumiti.
Ay, ang bango. Sabi ng isang ginang na naka-sunglasses at may alahas na kumikislap sa pulso. Kuha nga ako ng 5, iha. Magkano? Mura lang po, ma'am. Magalang na sagot ni Nerissa at mabilis na binalot ang mga piraso. Sa unang tingin, parang magandang araw iyon. Pero sa bawat benta, nakikita niyang sumisikip ang mukha ni Yvette Salonga sa may gilid ng driveway. Hawak ang cellphone na parang laging may iniuutos. Lumilingon-lingon ito sa kanya at kung minsan, parang sinasadya pang dumaan ng malapit para marinig ni Nerissa ang mga bulong. Roldan, narinig niyang pabulong ni Yvette. Nakakahiya. Kita mo ang daming tao sa gate. Parang, ewan, palengke. Hindi kumibo si Nerissa. Pinili niyang pagpanggap na wala siyang narinig kahit ang dibdib niya ay unti-unting pumipiglas sa kaba. Sa kabila ng ingay ng okasyon sa loob, ramdam niyang may isang utos na paparating at kapag dumating iyon, wala siyang panangga. Bandang hapon, bumukas ang main gate. Lumabas ang isang grupo ng mga bisita, mga babae na nakapangterno at mga lalaking nakalinen suit, nagkukwentuhan habang hawak ang wine glass. Kasunod nila, lumitaw si Carmela de Vera, elegante, tuwid ang tindig at ang titig ay parang may kakayahang magpayuko ng tao. Katabi niya si Donita Aragon, ang socialite na halatang sanay tumawa habang may pinupuntiryang tao. Napatigil ang kamay ni Nerissa sa pag-ikot ng saging. Naramdaman niyang parang biglang lumamig ang hangin kahit mainit ang araw. Lumapit si Carmela kay Kuya Roldan, hindi pa man tinitignan si Nerissa. Roldan? Opo ma'am? Mabilis na tumayo si Roldan, parang sundalong handang tumanggap ng utos. Bumaling si Carmela sa pwesto ni Nerissa, saka kumunot ang noo. Ano yan? Nagulat si Roldan, pero sinubukang maging kalmado. Ma'am, yung nagtitinda po, dyan lang po siya sa labas, sa gilid, hindi naman po pumapasok. Hindi ko tinatanong kung pumapasok, putol ni Carmela, malamig lang boses. Tinatanong ko kung bakit nariyan. Si Yvette, na tila naghihintay lang doon, sumingit agad. Ma'am, kanina pa po yan, ang dami pong tao, nakikita po ng bisita. Baka isipin nila, hindi maayos yung paligid. Naramdaman ni Nerissa na parang may malaking kamay na humigpit sa lalamunan niya. Humakbang siya palapit, pero nanatiling magalang ang postura. Ma'am, pasensya na po. Dito lang po ako sa labas. Hindi po ako istorbo. Tinignan siya ni Carmela mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga niya. Hindi istorbo? Ngumiti ito ng bahagya. Kitang-kita ka. Nandito ang mga bisita ko at amoy usok. Ma'am, kailangan ko lang po magbenta. May sakit po yung nanay ko. Wala po akong ibang... Lahat tayo may problema. Sabat ni Donita. Tumawa pa. Hindi dahilan yan para gawing karinderya ang gate. Narinig niyang ilang pigil na tawa mula sa mga bisita. Hindi man lahat pero sapat para manginig ang tuhod niya. Roldan, utos ni Carmela. Mas madiin. Paalisin mo. Ngayon din. Nanlaki ang mata ni Roldan. Ma'am, sa labas naman po siya. Wala naman po siyang ginagawang masama. Doon lang tumingin si Carmela sa kanya, isang tingin na may kasamang babala. Gusto mo bang ikaw ang umalis? Nakapagatlabi si Roldan, halatang nagpipigil. Sa gilid, lumapit si Namang Pabling at Manang Belen. Kapwa may takot pero may lakas ng loob. Ma'am Carmela, mabait naman po yan si Nerissa. Nagtatrabaho lang. Wala pong masamang... Pabling? Putol ni Carmela. Parang kutsilyo ang tono. Hardinero ka, hindi taga-desisyon. Bumalik ka sa trabaho mo. Si Manang Belen, nanginginig pero nagsalita rin. Ma'am, wala po siyang ibang hanap buhay. Baka pwede po sa mas malayo lang siya. Umirap si Carmela. Belen, kung gusto mong makisama sa kanya, sumama ka. Pero tandaan mo, empleyado ka lang dito. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ni Nerissa.
Hindi dahil sa sarili niyang hiyalang, kundi dahil nadadamay ang mga taong naninindigan para sa kanya. Si Tristan, na noon ay nasa may veranda, naroon pala. Lumapit siya ng mabilis, halatang hindi na mapigilan ng sarili. "Ma, sobra na. Hindi siya kriminal." Napalingon si Carmela sa anak. "Tristan, huwag mong pakialaman. Ayusin mo ang sarili mo at huwag kang magpapaapekto sa ganyan." "Ganyan?" Umigting ang panga ni Tristan. "Tao yan." Pero bago pa lumaki ang pagtatalo, lumapit si Roldan kay Nerissa, halatang nabibigatan. "Neng, pasensya na. Kailangan mo munang umalis." Tumanggo si Nerissa. Ayaw niyang makita ng mga taong umiiyak siya. Mabilis niyang sinimulang ayusin ang tray, ngunit sa pagmamadali, natisod ang paa niya sa isang bato. Nayanig ang bilaw at sa isang iglap, bumagsak ang ilang banana cue sa simento. Kumalat ang arnibal, kumapit ang buhangin sa minamatis na saging. Ang tunog ng pagbagsak parang sampal sa buong pagkatao niya. May tumawa, isa, dalawa, marami. "Ay naku, ang dumi!" Sigaw ng isang bisita, sabay iwas. "Parang sinadya." Si Donita, halos hindi mapigilan ng sarili. "Ganyan talaga pag hindi sanay sa sosyal, nakakahiya." Nerissa lumuhod, nanginginig ang kamay habang pinupulot ang mga piraso na hindi na pwedeng ibenta. Pinipigilan niyang pumikit, pinipigilan niyang humagulgol sa harap ng mga taong wala namang pakialam kung masira siya. Saglit, nakita niyang lumapit si Manang Belen na parang gustong tumulong, pero isang tingin lang ni Carmela, umatras ito. "Umalis ka na," malamig na sabi ni Yvette, nakataas ang baba, "at huwag ka nang babalik." Tumayo si Nerissa, bitbit ang kahon at ang natitirang uling na parang biglang bumigat. Hindi siya tumingin sa mga bisita, hindi siya tumingin kay Carmela. Ang tinititigan niya lang ay ang daan pa uwi dahil alam niya kapag tumingin siya sa kanila, baka sumabog ang galit na matagal niyang kinukubli. Sa pag-uwi niya, halos hindi siya makapagsalita. Pagbukas niya ng pinto sa inuupahang kwarto, nakita niya si Delia na nakahiga, nakatingin sa kisame. Si Miko, nasa mesa, tahimik na nagbabasa. "Ate," agad tumayo si Miko, napansin ang mukha niya. "Anong nangyari?" Umupo si Nerissa sa tabi ng ina. Hindi niya kayang magsinungaling, pero ayaw niyang dagdagan ng sakit. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. "Pinalayas ako, ma." Natahimik ang kwarto. Tumingin si Delia sa kanya at kahit mahina, pilit niyang inabot ang kamay ni Nerissa. "Bakit?" "Dahil mahirap lang tayo," sagot ni Nerissa at doon na tumulo ang luha niya, pero hindi malakas, parang ayaw niyang marinig ng mundo ang pag-iyak niya. Hinaplos ni Delia ang palad niya. "Anak, huwag mong hayaan na doon matatapos." Huminga ng malalim si Nerissa, pinunasan ng luha at tumingin kay Miko na halatang kumukulo rin ng galit. "Huwag kang magagalit," sabi niya agad bago pa magsalita ang kapatid. "Hindi tayo gaganti ngayon, hindi tayo sasabay sa ingay nila." "E di kailan?" halos pabulhong na tanong ni Miko. Tumingin si Nerissa sa ina, saka binalik ang tingin sa kapatid. "Aahon tayo," sabi niya, mabigat pero matatag. Pero tahimik, sa paraan na hindi nila inaasahan. Darating yung araw na hindi na nila kayang itaboy ang pangalan ko. Hindi agad nawala ang bigat sa dibdib ni Nerissa matapos siyang palayasan sa gate. Sa mga sumunod na araw, kahit hindi na siya bumabalik sa De Vera Mansion, dala pa rin niya ang tunog ng tawa, ang malamig na tingin, at ang pakiramdam na parang may pader na itinayo sa harap niya. Hindi pader ng simento, kundi pader ng pagmamataas. Pero sa bawat paghinga niya sa maliit nilang kwarto, sa bawat ubo ng ina niyang si Delia sa gabi, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya pwedeng tumigil. Lumipat siya ng pwesto sa palengke, sa gilid ng terminal kung saan dumadaan ng jeep at tricycle. Mas maingay, mas magulo, at mas mabagsik ang kompetisyon. Dito hindi ka papatayin ng yabang, papatayin ka ng gutom kung hindi ka kikilos. "Ate, dito ka na talaga?" tanong ni Jessa Montano habang inilalapag ang timba ng palamig sa katabing pwesto. "Ang dami ditong nagtitinda, baka mahirapan ka." "Wala akong choice," Sagot ni Nerissa, pilit nang ngumiti. "Hindi na ako pwede doon. Dito, kahit papaano, wala ng Carmela." "Walang Carmela?"
Pero may mga minda. Biro ni Jessa. Tumango sa isang babae sa kabilang dulo na matalas ang tingin at mabilis magbenta. Huwag kang magpapa-under. Tumango si Neresa. Ngunit kahit anong tapang ang ipakita niya, ramdam niyang ibang laban ito. Sa unang linggo pa lang, bumagsak ang benta niya. Sa De Vera Gate, may suki ng staff at driver. Dito, kailangan niyang magsimula sa wala. Tuwing gabi, binibilang niya ang kita habang nakikinig sa paghinga ng ina. Si Delia, lalong pumapayat, lalong humihina. Minsan, sa gitna ng pagbibilang, mapapatigil si Neresa at iisipin, paano kung hindi siya umangat? Paano kung tama ang mga tumawa na hanggang dito lang siya? Isang hapon, habang abala siya sa pag-ihaw, may lalaking naka-long sleeves na dumaan, may bitbit na folder at mukhang galing opisina. Tumigil ito at tumingin sa menu na isinulat ni Neresa sa karton. Banana Q, turon, caramelized banana skewers? Binasa nito. Ikaw may gawa nito? Opo sir, magalang na sagot ni Neresa. Gusto niyo po tikman? Umorder ang lalaki ng 3. Habang kumakain, tahimik niyang pinagmasdan si Neresa. Hindi yung titig na mapanghusga, kundi titig na parang may sinusukat na potensyal. Pagkatapos, pinunasan niya ang daliri gamit ang panyo. Ako si Attorney Gino Rivadavia. Pakilala niya. May office ako malapit dito. May mga meeting kami palagi. Naghahanap ako ng pwedeng mag-supply ng merienda. Kaya mo bang mag-cater ng mga 30 packs minsan isang linggo? Parang may biglang nagbukas na pinto sa harap ni Neresa. Napalunok siya. Kaya ko po, siguro, depende po sa budget at oras. Ngumiti si Attorney Gino. Good, hindi ako naghahanap ng pinakamura. Naghahanap ako ng maayos at malinis. Bigyan kita ng pagkakataon, pero may kondisyon. Kondisyon po? Tanong ni Neresa, kabado. Dapat marunong kang mag-compute at mag-present ng simpleng proposal, sabi nito. Hindi pwedeng puro tiwala, business ito. Napatango si Neresa. Opo, gagawin ko po. Binigyan siya ni Attorney Gino ng calling card. Nang hawak na ni Neresa ang maliit na karton, parang hawak niya ang unang pirma ng kapalaran. Kinagabihan, halos hindi siya makatulog. Sa mesa, katabi ni Maiko ang notebook at ballpen, handang tumulong. Ate, ito ba yung sinasabi mong pagkakataon? Tanong ni Maiko habang binabasa ang calling card. Attorney siya, baka seryoso. Seryoso to, sagot ni Neresa. Pero kailangan kong magmukhang kaya ko, hindi pwedeng palpak. Kaya natin, sabi ni Maiko. At sa unang pagkakataon matapos ang pagpapanayas, naramdaman ni Neresa ang init ng suporta na hindi binibili ng pera. Kinabukasan, tinulungan siya ni Jessa gumawa ng mas maayos na listahan ng presyo. Naghanap sila ng murang supplier ng saba at lumpia wrapper. Naglibot sila sa palengke, tumawad, nagtanong, naglista. Habang naglalakad, napahinto si Neresa sa harap ng isang poster sa barangay hall. Libreng livelihood seminar, food safety and basic costing, sponsored by St. Bernadette Outreach. Nakita niyang may nakapirma, Sister Maane Yiz. Jess, sabi ni Neresa, hawak ang poster. Dito tayo. Pagdating nila sa seminar, hindi malaki ang venue. Isang lumang multi-purpose hall na may electric fan na maingay. Pero ang mga taong nandoon, may iisang bagay na pare-pareho, pangarap na umahon. Lumapit sa kanila ang isang madre na may mabait na mukha at matapang na mata. Ang kayo bang bagong dating? Opo sister, sagot ni Neresa. Ako po si Neresa. Nagtitinda po ako ng banana Q at turon. Ah, ikaw pala yung sinasabi ni Cap Severino na masipag, sabi ni Sister Ines. Parang matagal na siyang kilala. Maupo kayo. Makinig kayong mabuti ha. Dito, hindi lang pagkain ng pinag-uusapan. Dito,
Dignidad. Sa harap, nagsalita ang facilitator, isang lalaking may apron at mukhang sanay sa kusina. Ako si Coach Danton Lorente, pakilala niya. Dating chef, ngayon nagtuturo ako sa mga gustong magnegosyo. Unang lesson natin, hindi ka pwedeng umasa sa pwede na. Dapat consistent, dapat malinis, dapat marunong kang magbilang. Habang nagsusulat si Neresa, ramdam niyang parang unti-unting nabubuo ang isang bagong bersyon ng sarili niya. Hindi na siya basta tindera, nagiging negosyante siya kahit sa papel pa lang. Pagkatapos ng seminar, lumapit siya sa Coach Danton. Coach, pwede po ba akong magtanong? May client po ako na gustong magpa-cater, pero natatakot po akong pumalpak. Tinignan siya ni Coach Danton na parang nakikita ang takot at tapang niya ng sabay. Natatakot ka? Good. Ibig sabihin, seryoso ka. Pero pakinggan mo, ang sikreto sa catering, preparation. Kung handa ka, hindi ka matitinag. Sa labas, may lalaking may dalang gamot na lumapit kay Neresa. Si Delia pala, kahit mahina, pinilit dumating para sunduin siya kasama si Miko. Nandito ka pala, paos na sabi ni Delia, pero may ngiti. Akala ko nasa palengke ka. Nagseminar ako ma, sagot ni Neresa, parang batang proud. Para sa negosyo natin. Namasa ang mata ni Delia. Ayos yan. Sa gabing yon, habang nagdidisenyo sila ni Miko ng simpleng proposal para kay Attorney Gino Rivadavia, nakatitig si Neresa sa papel. Hindi man niya binabanggit ang De Vera, hindi man niya inuulit ang sakit, pero doon niya naramdaman na ang pangakong binitawan niya, na aahon sila ng tahimik, may unang hakbang na. At sa kabilang mundo, sa loob ng De Vera Mansion, si Tristan ay nakaupo sa terrace, hawak ang cellphone, nakatingin sa gate na wala na ang dating usok ng uling. Tinanong niya si Roldan noong isang araw, "Nasaan na yung nagtitinda?" "Lumipat na po sir," sagot ni Roldan, halatang may pagsisisi. Hindi na bumalik. Tahimik lang si Tristan noon, pero sa isip niya, may tanong na hindi niya mabura. Paano kung mali sila? Paano kung yung taong pinahiya nila, siya pala yung taong mas matatag kaysa sa buong bahay na kinabibiliban ng lahat? Hindi alam ni Neresa, pero habang siya'y nagbubuo ng proposal sa liwanag ng maliit nilang bumbilya, may mga taong nagsisimulang mapansin ang paglaki ng mundo niya, at may mga taong matatakot kapag tuluyan na siyang tumayo. Sa unang buwan matapos ang seminar, pakiramdam ni Neresa parang may bagong pintuang bumukas sa mundo niya. Pero bawat pintong binubuksan, may kalakip na bigat. Hindi na lang siya basta nag-iihaw sa terminal. Ngayon, may schedule na siya, may listahan ng orders at may deadline na hindi pwedeng ipagpaliban. Ang dating simpleng benta-benta ay naging trabaho na may pangalan, catering. Mula sa maliit nilang mesa sa inuupahang kwarto, nakalatag ang papel na proposal para kay Attorney Gino Rivadavia. Si Miko ang nag-type sa lumang laptop na hiniram nila sa kapitbahay, habang si Delia ay nakaupo sa gilid, hawak ang baso ng tubig at pilit na sumasabay sa usapan kahit paos at humihina. "Ate, kung 30 packs, ilang piraso ng turon bawat isa?" tanong ni Miko, seryoso na parang accountant. "2, sagot ni Neresa. "Tapos isang banana queue, pero dapat may option na extra kung gusto nila." "Okay," sumulat si Miko. "Tapos packaging. Huwag nating tipirin masyado, baka isipin nilang dugyot." Napatanggo si Neresa. "Oo, dapat maayos. Hindi tayo pwedeng magmukhang palpak. Isang chance lang to." Kinabukasan, sa meeting kay Attorney Gino, nanginginig pa rin ang tuhod ni Neresa, pero maayos ang tindig. Nakaponytail ang buhok, malinis ang damit, at hawak ang folder na parang diploma. Tinanggap ni Attorney Gino ang proposal, binasa, tapos ngumiti. "May sense, may costing, may contingency. Hindi ka basta tindera," sabi nito. "Sige, simulan natin next week." Paglabas ni Neresa sa office, halos gusto niyang tumalon sa tuwa. Nayakap niya si Jessa sa labas. "Jess, meron na tayo," bulong niya. Halatang pinipigil ang umiyak. "Nako ate, huwag ka munang umiyak," tawa ni Jessa. "Baka maubos ka sa saya tapos wala ka ng lakas pagdating ng stress."
At dumating nga ang stress dahil para matupad ang order, kailangan ni Neresa ng supplier na mas maaasahan. Dati, sa palengke lang siya bumibili, paunti-unti. Pero ngayon, maramihan. Sa rekomendasyon ng isang tinderong kakilala, may lalaking lumapit sa kanya, si Berto Cañete, na nagpakilalang wholesale supplier ng saba at lumpia whopper. Mas mura sa akin, sabi ni Berto, sabay ngiting mayabang. At kaya kong mag-deliver, hindi ka na mahihirapan. Sigurado ka ba sa quality? Tanong ni Neresa. Hindi basta nagpapadala. Kung hindi quality, bakit ako may kliyente? Sagot ni Berto, sabay turo sa paligid. Tingnan mo, marami akong kakilala dito. Kailangan ni Neresa ang mura. Kailangan niya ang convenience. At sa totoo lang, kailangan niya ring maniwala na may mga taong pwede niyang pagkatiwalaan. Kaya nagbayad siya ng paunang deposito at nagkasundo sila sa delivery. Unang delivery, okay. Mukhang sariwa, mukhang maayos. Naging kampante si Neresa. Sa pangalawang delivery, isang araw bago ang unang malaking catering, doon nagsimula ang pagbagsak. Pagbukas niya ng sako ng saba, may amoy na hindi tama. Hindi sobrang baho pero may kakaibang asim. Pinisil niya ang ilang piraso, may malambot, may halos lanta. Miko, tawag niya agad, mabilis. Amuyin mo to. Lumapit si Miko, sumangot. Parang hindi fresh. Jess, sigaw ni Neresa. Pinatawag si Jessa na nag-aayos ng packaging. Tignan mo nga to, baka ako lang. Si Jessa, sanay sa palengke, isang amoy pa lang alam na. Ate, hindi to dapat iluto, mapapahiya ka. Nanlamig ang mga kamay ni Neresa. Kinabukasan na ang catering, hindi niya pwedeng kanselahin, hindi niya pwedeng palitan lahat, wala na siyang budget. Tinawagan niya si Berto ng paulit-ulit. Una, out of coverage. Pangalawa, busy. Pangatlo, hindi na sumagot. Gago, pabulong ni Miko, nanginginig sa galit. Niloko tayo. Napaupo si Neresa sa sahig, hawak ang ulo. Doon niya naramdaman ang bigat ng mundo. Kapag mahirap ka, isang maling tao lang ang pagtiwalaan mo, lulubog ka na agad. At kung lulubog siya layon, hindi lang negosyo ang mawawala. Mawawala ang pagkakataon na binigay ni Attorney Gino, mawawala ang pambili ng gamot ni Mama, mawawala ang pirma ng kapalaran na kagagaling lang sa kamay niya. Sa gitna ng pagkataranta, lumabas si Delia mula sa kwarto, hingal na hingal. Anong nangyayari? Hindi kayang magsinungaling ni Neresa. Ma, pamis yata yung ingredients, yung supplier, hindi sumasagot. Nakita niya ang takot sa mata ng ina, pero mas nakita niya ang tapang. Yung tapang na matagal nang inuubos ni Delia sa araw-araw na buhay nila. Hindi ka pwedeng bumitaw, paos na sabi ni Delia. Kahit anong mangyari, huwag. Pumagitan si Coach Danton Lorente sa isip ni Neresa, ang boses nito sa seminar. Preparation, contingency. Kung handa ka, hindi ka matitinag. Kinuha ni Neresa ang cellphone at tinawagan si Coach Danton. Kahit gabi na, sumagot ito. Coach, pasensya na, halos pabulong na sabi ni Neresa. May problema po ako. Panis yung supply ko. Bukas na catering. Ano gagawin ko? Tahimik sandali si Coach Danton, parang nag-iisip. Una, huminga ka. Pangalawa, maghanap ka ng alternative supplier ngayon din, kahit mas mahal. Pangatlo, kung kulang, huwag mong itago. Maging honest ka. Hindi ka matatalo sa pagiging totoo. Pero coach, pera po. Kung malugi ka ngayon, mas mahal ang babayaran mo sa reputasyon. Diretso nitong sagot. Magdesisyon ka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Neresa. Lumabas sila ni Jessa at Miko kahit gabi, naghanap ng bukas pang tindahan. Sa tulong ni Cap Severino de la Cruz na tinawagan ni Sister Ines, may nagbukas na bodega sa kabilang barangay. Mas mahal ang presyo, pero sariwa ang supply. Halos maubos ang ipon ni Neresa, pati ang maliit na perang itinabi niya para sa gamot ni Delia. Habang nagbubuhat sila ng sako pauwi, hingal si Miko. Ate, paano na si Mama? Wala na tayong pera. Tumingin si Neresa sa dilim. Kakayanin. Pag natapos to, babalik din. Pero kung bumagsak tayo,
wala na talaga. Kinabukasan, natuloy ang catering. Nanginginig pa rin ang tiyan ni Nerissa sa kaba habang inilalapag ang mga tray sa office ni Attorney Gino. Maayos ang packaging, mainit ang turon, malinis ang banana queue. Nagpalakpakan ng mga empleyado at may ilang nagsabing, "Ang sarap! Uy, legit!" Pero sa loob ni Nerissa, hindi pa tapos ang laban. Dahil kahit natuloy, alam niyang halos isugal niya ang lahat. At bago pa man siya makangiti ng lubos, dumating ang tawag mula sa ospital. Lumalala ang lagay ni Delia. Kailangan na nitong ma-admit para sa mas tinding gamutan. Parang biglang naputol ang tuwa. Sa hallway ng ospital, hawak ni Nerissa ang resibo ng catering sa isang kamay at hawak ang kamay ng ina sa kabila. Si Delia, nakahiga sa stretcher, payat at maputla, pero pilit pa ring nangiti. "Anak," bulong ni Delia, hirap magsalita. Huwag mong hahayaan na masira ka dahil sa akin." "Ma, huwag kang magsalita ng ganyan." Umiiyak si Nerissa pero pinipigilan ng boses. "Ikaw ang dahilan bakit ako lumalaban." Sa gilid nakatayo si Miko. Nakapikit, parang pinipigil ang luha. Si Jessa, tahimik, hawak ang balikat ni Nerissa. Sa mga sumunod na araw, naghalo ang dalawang mundo. Araw sa negosyo, gabi sa ospital. Kumain ng pagod sa katawan ni Nerissa. At habang sinusubukan niyang itayo ang pangarap, isang kalungkutan ng dahan-dahang pumapasok. Yung takot na baka kahit anong sikap, may mga bagay pa ring hindi niya kayang pigilan. Isang madaling araw, habang nakaupo si Nerissa sa tabi ng kama ni Delia, narinig niya ang huling bilin ng ina sa paus na boses. "Nerissa, huwag mong itapon ng pangarap mo. Dahil lang may nanakit sa'yo o dahil lang may nawala." Nakapakit si Nerissa sa kamay ng ina, nanginginig. "Ma, please, huwag ka muna." Ngumiti si Delia, mahina pero puno ng pagmamahal. At sa katahimikan ng ospital, sa ilalim ng ilaw na maputla, unti-unting nawala ang hininga ni Delia. Hindi dramatiko, hindi maingay, kundi tahimik na parang kandilang naupos. Sa labas ng kwarto, napaluhod si Nerissa sa malamig na sahig. Hindi na niya kayang pigilan ng hagulgol. Si Miko, unang beses nakita niyang ganon kalakas umiyak, yumakap sa kanya na parang batang nawalan ng mundo. At sa gitna ng pagkawala, may isang bagay na nanatiling buo sa puso ni Nerissa. Ang pangakong hindi niya hahayaang mamatay kasama ng ina niya. Kahit durog, kahit ubos, kahit niloko at sinubok, ipagpapatuloy niya dahil iyon ang iniwan sa kanya. Hindi pera, hindi mansyon, kundi lakas. Hindi agad nagkaroon ng oras si Nerissa para magluksa ng mahaba. Pagkatapos ng libing ni Delia, parang may biglong nagpalit ng timpla ang buhay. Mula sa pag-asa na may kasamang takot, naging pag-asa na may kasamang pananagutan. Hindi na siya lumalaban para sa ina niyang may sakit. Lumalaban na siya para sa alaala nito at para kay Miko na natutong tumayo ng mas maaga kaysa sa dapat. Sa unang linggo matapos ang libing, tahimik ang bahay. Tahimik si Miko, tahimik si Nerissa. Pero ang katahimikan nila, hindi pagsuko, kundi pag-aayos ng sarili para muling lumakad. Sa mesa, nakalatag ang mga resibo ng ospital, utang sa butika, at listahan ng orders para sa susunod na linggo. "Ate," marahang sabi ni Miko habang hawak ang calculator. "Kung tatanggapin natin lahat ng orders ni Attorney Gino, kaya natin to. Pero kailangan natin ng mas maayos na sistema. Hindi pwedeng puro pagod lang." Tumanggo si Nerissa. Mata niya namamaga pa. "Oo, hindi na pwedeng basta-basta. Ma, hindi niya gusto na sirain natin ang sarili natin. Hindi nila binanggit ang pangalan ni Delia sa bawat sentence, pero nasa pagitan ng mga salita ang presensya nito." Sa tulong ni Sister Marie Ines, nakapasok si Nerissa sa microfinance program. Dinala siya nito sa maliit na opisina sa tabi ng simbahan, kung saan naghihintay na isang babaeng mukhang istrikta. Si Miss Teresita Tess Yulo. Naka-blazer kahit mainit at ang tingin ay diretsyo, parang hindi natitinag ng drama. "Umupo ka," utos ni Miss Tess, sabay turo sa silya. Sabi ni Sister, masipag ka raw, pero hindi sapat ang sipag.
Kailangan mong patunayan na marunong kang magbayad. Opo, sagot ni Nerissa. Kabado, pero matatag. Handa po akong magtrabaho. May clients na po ako. Inilapag ni Nerissa ang folder na may proposal, resibo, at simpleng cash flow na tinulungan siyang ayusin ni Miko. Binasa ni Miss Tess. Tahimik, walang ngiti. Pagkatapos ng ilang minuto, tinignan siya nito. Magkano kailangan mo? Pang food cart po. Yung mas maayos, para hindi po ako laging nagbubuhat. Para mas lumaki yung benta. Kung bibigyan kita, anong garantiya ko? Tanong ni Miss Tess. Lumunok si Nerissa. Hindi po ako magkukunwari na madali. Pero wala po akong choice kundi magtagumpay. Kasi kapag nagbagsak ako, pati kapatid ko babagsak. At hindi ko po hahayaang mangyari yon. Doon lang bahagyang nagbago ang tingin ni Miss Tess. Hindi naging malambot, pero parang may konting respeto. Sige, sabi nito. Bibigyan kita ng maliit na loan. Pero tandaan mo, bawat due date parang reputasyon mo. Kapag lumampas ka, wala ka nang babalikan dito. Paglabas ni Nerissa, nangingidig ang kamay niya sa hawak na papeles. Pero sa loob niya, may matibay na pakiramdam. May pundasyon na siyang binubuo. Mula sa palengke at terminal, nagkaroon siya ng maliit na food cart. Hindi siya yung magarang cart na makikita sa mall. Simple lang, kulay puti at may maliit na bubong. Pero nang ipinaskil niya ang karatulang Nerissa Sweets and Skewers, parang ipinaskil niya rin ang bagong pangalan niya sa mundo. Si Jessa, na dating katabing vendor lang, naging kasama niya sa operations. Ate, ako na bahala sa palamig at inventory, sabi nito, sabay kuha ng notebook. Ikaw sa quality at customers, para mabilis. Si Miko naman, tuwing matapos sa school, dumidiretso sa cart para magbilang ng kita at ayusin ang sukli. Ate, dapat may lag tayo, seryoso nitong sabi. Hindi pwedeng puro memory. Unti-unting dumami ang suki. May mga tricycle driver na dumadaan gabi-gabi, may mga estudyanteng bumibili tuwing uwian, at may mga empleyado sa malapit na opisina na nakaschedule na ang merienda. Isang araw, dumating si Mara Quintanar, yung event stylist na nakilala ni Nerissa sa isang barangay event noon. Nakadress, may hawak na clipboard at halatang may mata sa detalye. Ikaw si Nerissa? Tanong ni Mara, sabay tikim ng banana skewer. Opo, sagot ni Nerissa, nakatanyo ng tuwid. Ngumuya si Mara, tapos tumango. May wedding ako next month. Kailangan ko ng dessert booth na hindi cheap ang dating. Kaya mo ba? Parang bumilis ang tibok ng puso ni Nerissa. Kaya ko po, basta maayos ang usapan. Maayos ako kausap, sabi ni Mara, diretso. Pero gusto ko consistent ka, at gusto ko may presentation. Hindi pwedeng basta tusok-tusok lang. Doon nagsimulang lumawak ang mundo ni Nerissa. Sa unang wedding na ginawa nila, halos hindi siya natulog. Pinakialaman niya ang bawat label, bawat packaging, bawat tray. Natuto siyang mag-setup ng booth, mag-ayos ng ilaw, maglagay ng maliit na signage para magmukhang premium. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang events, dumami rin ang pressure. At habang lumalaki ang pangalan ni Nerissa, may mga taong hindi natuwa. Isa na roon si Luz Viminda Barrientos, dating kakilala ni Jessa na biglang nagbukas ng sariling cart sa parehong lugar. Pareho ang produkto, pareho ang presyo, pero mas malakas ang boses nito sa pangaakit ng customers. Uy, tikim kayo dito, mas masarap dito, sigaw ni Minda, nakangising parang may ipinaglalaban. Nabahala si Jessa. Ate, nangongopya siya, pati pangalan halos ginaya, Minda Skewers daw. Pinilit ni Nerissa maging kalmado. Hayaan mo muna, basta tayo, quality. Pero hindi quality ang laban lang ni Minda. May chismis itong ikinalat na si Nerissa raw ay yumaman dahil may tumutulong na lalaki na hindi raw kaya ng isang simpleng tindera umangat ng ganyan. Masakit, nakakagalit, pero mas nakakatakot. Reputasyon ang tinatamaan. Isang gabi, matapos magsara, umupo si Nerissa sa gilid ng cart, pagod na pagod. Jess, sabi niya, mahina. Paano kung maniwala sila? Umupo si Jessa sa tabi niya. Ate, kahit ano gawin mo may maniniwala sa masamang kwento, pero mas maniniwala sa gawa mo, kaya wag kang magpapatinag.
Hindi lang si Jessa ang naging sandigan niya. Sa isang corporate event na hinawakan ni Mara, nakilala ni Nerissa si Dr. Paulo Inco, isang nutritionist na consultant ng isang maliit na hotel. Hindi ito yung tipo ng taong papansin sa banana queue, pero pinansin niya ang proseso ni Nerissa. May hygiene protocol ka habang pinapanood siyang mag-gloves. Hindi common yan sa street food. Gusto ko yan. Pinilit ko po. Ayoko pong mapahiya. Hindi lang yan. Kung gusto mo, tulungan kitang gumawa ng healthier options para mas marami kang market. May coconut sugar, may baked version, pwede mong i-level up. Sa suggestion na yon, may bagong pinto na naman. Hindi siya tumigil sa banana queue lang. Nagdagdag siya ng options, natutong mag-market, natutong mag-brand. Sa loob ng 2 taon, nakapagbukas siya ng maliit na kiosk sa tabi ng terminal. May counter, may maliit na ref, at may upuang 2 tao. Dito na pumasok bilang manager si Rhea Season, isang barista na mabilis matuto at marunong humarap sa customer. Ako na bahala sa staff, Miss Nerissa. Sabi ni Rhea, professional ang tono. Basta sabihin niyo lang ang standard. Lumipas ang panahon. 5 taon ang dumaan na parang pelikula. May tagumpay, may pagod, may iyak sa banyo kapag hindi na kaya, may tawanan sa kitchen kapag may bagong recipe na nag-worth, at may tahimik na pagtingin ni Nerissa sa langit tuwing gabi, parang nakikipag-usap sa ina niyang wala na. At sa ika-5 taon, dumating ang pinakamalaking tulay. Si Mr. Kenji Matsuo, Japanese-Filipino consultant, na nag-offer ng partnership para ipasok ang produkto ni Nerissa sa supply chain ng isang maliit na hotel at ilang cafe. Hindi ito instant yaman, pero ito ang nagbigay ng solid na expansion na hindi lang tsamba. Miss Nerissa, sabi ni Mr. Kenji sa meeting, mahinahon ang boses. I like your discipline. You don't panic. You adjust. That's rare. Ngumiti si Nerissa, pero sa loob niya, may naalala siyang gate, may usok ng uling, at may mga taong tumawa. Hindi siya bumabalik sa alaala para masaktan. Bumabalik siya para masigurong hindi na siya babalik sa dati. Dahil ang buhay niya ngayon, hindi na kwento ng pinalayas. Kwento na ito ng babaeng natutong magtayo ng pangalan, isang pirma, isang pagkakataon, at 5 taon ng tahimik na laban. Habang unti-unting lumalawak ang mundo ni Nerissa, mula food cart hanggang kiosk, mula palengke hanggang hotel supply, may isang mundong kabaliktaran ng direksyong tinatahak, ang De Vera. Hindi ito bigla ang pagbagsak na parang eksenang may sigawan at sirena. Mas masakit pa nga dahil dahan-dahan, tahimik, at pilit tinatakpan ng mamahaling kurtina. Sa De Vera Mansion, nanatiling maayos ang damuhan, nanatiling makintab ang sahig, nanatiling mabango ang hangin sa loob, pero ang mga mata ng mga tao roon nagsisimula ng mawalan ng kumpiyansa. Sa kusina, sa laundry area, sa maliit na staff quarters, pabulong ang usapan. May narinig ka? Tanong ni Mang Pabling sa isang katrabaho habang nagwawalis ng tuyong dahon. Yung project daw sa South hindi natuloy. Umiling si Manang Belen, ang laundress na matagal na ring nandyan. Ewan ko, Pabling, pero ilang beses ko nang nakitang puyat si Sir Leandro. Tapos si Ma'am Carmela, mas mainit ang ulo. Sa loob ng opisina ni Leandro De Vera, kumapalang papel sa mesa. Hindi na kontratas na puno ng pag-asang kikita, kundi mga demand letter, mga paalala sa due dates, mga dokumentong paulit-ulit pinipirmahan para lang mapahaba ang oras. Nandoon si Vicente Magsalin, dating kapartner ni Leandro sa isang malaking real estate deal. Malinis manamit, magaling ngumiti, pero may aura na parang laging may itinatago. Sa kabilang side, may accountant na si Mr. Alwin Sarmiento, pawisan at mukhang ayaw magsalita ng masama, pero kailangan. Leo, sabi ni Vicente, sabay tapik sa balikat ni Leandro na parang magkaibigan pa rin sila. Huwag kang masyadong kabahan. Normal sa business ang delays. Napahigpit ang hawak ni Leandro sa ballpen. Hindi to normal, Vince. 3 buwan ng delay. Tapos may lumabas pang additional liabilities na hindi mo binanggit. Liabilities?
Umangat ang kilay ni Vicente, kunwaring nagugulat. Baka accounting error lang yan. Sumingit si Mr. Alwin, halatang nanginginig. Sir, hindi po accounting error. May outstanding loans po yung project vehicle. At may documents na hindi tugma yung dates. Tumahimik ang kwarto. Sa isang iglap, nawala ang ngiti ni Vicente. Alwin, napigil niya ang dila niya. Inayos ang tono. Alwin, huwag kang basta-basta magsalita ng ganun. Serious accusation yan. Si Leandro, imbes na sumabog, napaupo ng mabigat. Parang biglang tumanda sa loob lang ng ilang minuto. Ano pang hindi mo sinasabi, Vince? Tanong niya. Mababa ang boses, pero puno ng pagod. Hindi sumagot ng diretsyo si Vicente. Ang sinagot niya pang business na palusot. Kaya nga kailangan natin ng liquidity. Benta tayo lang isang asset. Temporary lang, para makapag-ikot ulit tayo. At doon nagsimulang gumapang ang salitang ayaw marinig ni Leandro. Benta, asset, mansion. Ang mga salitang dati para sa ibang tao, ngayon lumalapit na sa mismong bahay niya. Sa kabilang kwarto ng mansion, si Carmela de Vera ay nakaharap sa salamin. Inayos ang buhok na parang walang nagbabago sa mundo. Sa likod niya, si Yvette Salonga. Ngayon mas mataas na ang ranggo sa PR, may hawak na tablet at listahan ng dapat i-manage. Ma'am, sabi ni Yvette, maingat, may mga chismis na po sa subdivision. Sabi nila may issue daw sa company. Baka kailangan natin ng statement. Nagtaas ng kamay si Carmela, parang pinapatigil ang ingay ng mundo. Statement? Sa kanino? Sa mga marites? Umirap siya. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kahit sino. Pero ma'am, may socialites po na nag-a-ask. Si Donita Aragon. Donita? Umismid si Carmela. Ang Donita, hanggat may wine, masaya. Huwag mo nang pansinin. Lumalim ang buntong hininga ni Yvette. Okay po, pero ma'am, suggestion lang. Baka dapat bawasan natin ang gastos, yung monthly events. Biglang humarap si Carmela, matalimang mata. Gastos? Anong sinasabi mo? Kung magmumukha tayong naghihirap, lalo tayong kakainin ng tao. Image ang puhunan natin, Yvette. Tahimik si Yvette. Sanay siya sa ugali ni Carmela, pero sa loob niya, alam niyang ang image na pilit pinapakinis pwedeng mabasag sa isang maling galaw. At para mapatunayan na kontrolado pa rin ang mundo nila, doon nagsimulang magbawas si Carmela, pero hindi sa sarili niyang luho, sa staff, sa mga taong hindi niya nakikitang tao, kundi dekorasyon. Isang umaga, ipinatawag ni Carmela si Manang Belen sa sala. Nandoon si Miss Rowena Pajarillo, ang bagong HR ng household staff, hawak ang folder. Belen, malamig na sabi ni Carmela, magre-retire ka na. Nanlaki ang mata ni Manang Belen. Ma'am, hindi pa po ako. Matagal ka na dito, putol ni Carmela. At napapansin kong bumabagal ka na. Kukuha tayo ng mas bata, mas mura. Parang tinamaan si Manang Belen. Hindi siya umiyak agad, parang naubos ang luha sa loob niya. Ma'am, may anak po akong nag-aaral. Yung sweldo ko po, hindi ko problema. Sagot ni Carmela, parang binabasag ang baso ng tao gamit ang boses niya. Rowena, ayusin mo. Sa gilid ng hagdan, nakatayo si Tristan de Vera, kakauwi lang mula abroad noong mga panahong iyon, mas matured, mas tahimik, pero mas masakit tumingin kapag may mali. Bago pa man siya makababa, narinig niya ang usapan at nang makita niyang naninginig si Manang Belen, parang may lumang eksenang bumalik sa kanya. Yung gate, yung usok, yung babaeng pinalayas. Ma, tawag ni Tristan, bumaba ng dahan-dahan. Bakit si Manang Belen ang tinatanggal mo? Hindi tumingin si Carmela sa kanya. Tristan, hindi to usapang pang-anak. Management ito. Management? Napangiti si Tristan pero hindi masaya. Tinatanggal mo yung tao dahil mas mura ang papalit. Hindi management yan. Pang-aabuso yan. Sumingit si Yvette, pilit inaayos ang tensyon. Sir Tristan, maybe we can discuss this privately?
Hindi, diretso ang tingin kay Manang Belen. Manang, ilang taon na kayo dito? 16, sir. Sagot ni Manang Belen, halos pabulong. 16. Humarap si Tristan sa ina. Tapos ganito lang? Walang separation? Walang maayos na transition? Nagtaas ng kilay si Carmela. Mas marami kang oras mag-lecture kaysa tumulong sa negosyo ng pamilya. Kung may pakialam ka, ayusin mo ang kumpanya, hindi ang staff. At doon tumama kay Tristan ng totoo. Hindi lang staff ang problema. Mas malaki, mas dumimi, mas malalim. Kinabukasan, pumasok si Tristan sa opisina ng kanyang ama. Nandoon si Leandro, nakaupo, tila hindi natulog. May 2 basong kape na malamig na. Pa, sabi ni Tristan, mahinang pero firm, anong nangyayari sa kumpanya? Umiling si Leandro, parang hindi muna ibibigay ang bigat. Business lang to, lilipas. Hindi lilipas kung tinatakpan, sagot ni Tristan. Sino si Vincente magsalin sa mga papel na to? Bakit may mga loans na hindi mo alam? Napatingin si Leandro sa kanyang anak. Sa unang panahon, hindi niya nakita sa kanya ang batang sumusunod lang. Nakita niya ang lalaking kaya ng tumayo. Anak, minsan sa negosyo, kailangan mong magtiwala. Pero, baka nagkamali ako. At habang pinag-uusapan nila ang mga dokumento, lumabas ang mga bitak, mga forged signatures, mga deadline na ipinagpaliban, mga proyektong pinasok na hindi na check mang maayos. Hindi ito simpleng malas. May taong nananampalata at may pamilyang naging bulag dahil sanay silang nasa taas. Sa labas ng opisina, kumalat ang bulong. Sa subdivision, may mga concerned na nag-uusap sa gate. Sa mga kakilala ni Mrs. Yulo, may narinig na balita na may high-value property na posibleng magbenta. At sa kabilang dulo ng lungsod, sa maliit na meeting room ng isang cafe partner nila, nakaupo si Mr. Kenji Matsuo at tinawagan si Neresa. Miss Neresa? Sabi ni Kenji, mahinahon. May oportunidad akong nakikita. Not for your sweets, something bigger. Real estate network. May property na maaaring magbukas ng bagong chapter sa brand mo. Napastraight si Neresa sa upuan. Property? Anong klaseng property? Hindi pa final, sagot ni Kenji. Pero prime location, may storya. At minsan, the best investments come from other people's pride. Napatigil si Neresa. Hindi niya alam kung bakit, pero may pumitik na memory sa loob niya. Isang gate na mataas, isang mansyon na parang hindi maaabot, at isang araw na pinagtawanan siya. Matagal na siyang hindi bumabalik sa alaala, pero ngayong may salitang property at prime, parang may dahan-dahang humahatak sa kanya pabalik sa lugar na minsang nagpaluhod sa kanya. Hindi pa niya alam na ang pagguho ng De Vera at ang pag-angat niya ay papunta sa iisang tagpuan. Sa ngayon, ang malinaw lang, may mga taong nawawalan ng tahanan dahil sa pride at may taong natutong magtayo ng tahanan dahil sa pangarap. May mga tawag na kapag dumating, parang may hinila sa loob mo. Hindi ka pinilit, pero hindi ka rin naiwang payapa. Matapos ang sinabi ni Mr. Kenji Matsuo tungkol sa property na may storya, ilang gabi ring hindi makatulog si Neresa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may piraso ng nakaraan na unti-unting bumubukas kahit matagal na niyang sinarado. Sa umaga, nagising siya sa tunog ng calculator ni Miko sa sala. Malaki na si Miko ngayon, mas matangkad, mas seryoso at mas maingat sa bawat desisyon. Habang nagkakape si Neresa, tumingin siya sa kapatid. May lakad ka mamaya? Tanong ni Miko, hindi umaangat ang mata mula sa papel. Meeting, sagot ni Neresa, pilit gawing normal ang tono. With Kenji at isang broker. Broker? Napatingin si Miko. Real estate? Tumanggo si Neresa.
May property daw na magandang investment. Pero hindi ko pa alam kung ano. Hindi na nagtaka si Miko pero halata sa mukha niya ang pag-iingat. Ate, basta wag kang papasok sa basta-basta. Alam mo na, maraming Vicentes sa mundo. Napangiti si Neresa ng bahagya. Oo, kaya dala ko si Attorney Gino sa consultation. Hindi ako mag-iisa. Pagdating ni Neresa sa cafe na pinag-usapan nila, nandoon na si Mr. Kenji. Maayos ang damit, kalmado ang kilos. Kasama niya ang isang babae na mukhang sanay sa property deals, naka-neutral blazer at may tablet sa kamay. Si Ma'am Lori Velez, real estate broker. Miss Neresa, bati ni Kenji. Tumayo. Meet Ma'am Lori. She's the one who can walk us through details. Nice to meet you, sabi ni Ma'am Lori. Diretso ang handshake. I reviewed your company profile. Impressive. Hindi kayo basta-basta. Salamat po, sagot ni Neresa. Pero hindi siya nagpalunod sa papuri. Ano po yung property? Nagkatiginan si Kenji at Ma'am Lori, parang alam nilang may impact ang susunod na sasabihin. Binuksan ni Ma'am Lori ang tablet at ipinakita ang isang aerial photo. Malaking bahay, malawak na lupa, mataas na pader, at ang lokasyon, isang subdibisyon na kilala sa mga old money at new money na palaging nagtutulakan sa prestihyo. Napatigil si Neresa, parang may humigop ng hangin sa baga niya. De Vera Mansion, sabi ni Ma'am Lori, parang nagbabasa lang ng pangalan, pero kay Neresa, parang binanggit ang isang lumang sugat. Hindi siya nagsalita agad. Sa utak niya, bumulwak ang imahe. Yung tray na tumumba, yung tawang nakasaksak sa tenga, yung boses ni Carmela na malamig, yung utos ni Roldan na paalisin siya. Pero kasabay noon, may isa pang imahe, ang ina niyang si Delia, mahina pero matapang, nagsasabing wag niyang itapon ang pangarap. De Vera? Why? De Vera? Mahina ang tanong ni Neresa. Kahit Tagalog ang lumabas, parang hirap pa ring lumapat ang salita. Financial restructuring, paliwanag ni Ma'am Lori. May urgent need sila ng liquidity. Hindi pa officially listed, pero may internal decision na ibenta if they can get the right buyer. Right buyer, ulit ni Neresa. Meaning, cash. Straight purchase, preferred. Sagot ni Ma'am Lori. At based sa expansion nyo, plus Kenji's network, possible. Dumating si Attorney Gino Rivadavia ilang minuto matapos iyon, dala ang leather folder. Pag-upo niya, nakita niyang tahimik si Neresa. Neresa? Mahinang sabi ni Attorney Gino. Okay ka lang? Huminga si Neresa. Attorney, De Vera Mansion yung property. Napatigil si Attorney Gino, pero hindi siya nag-react na parang chismis. Ang reaksyon niya, parang lawyer na biglang nag-switch sa mode na may history ito. Ah, sabi niya. So may personal angle. Meron, sagot ni Neresa. Pero hindi ko gagawin to dahil sa galit. Gusto ko lang gawin ng tama para sa business at para sa future. Tumanggo si Kenji. That's why I called you. You're disciplined. You don't get carried away. At doon nagdesisyon si Neresa. Tahimik pero malinaw. Pupunta siya. Hindi para magyabang, kundi para harapin ang lugar na minsang nagsabing wala siyang karapatan. Dumating ang araw ng viewing. Hindi ito dramatic na may music. Simple lang pero mabigat sa dibdib. Sakay si Neresa nung itim na kotse na hindi na niya kailangang hiramin. Kasama niya si Kenji, si Ma'am Lori at si Attorney Gino. Nakasimple siya, blouse na maayos ang gupit, slacks at buhok na malinis. Hindi siya nag-ayos para magpakasosyal, nag-ayos siya para ipakita ang respeto sa sarili. Paglapit nila sa subdivision, parang bumalik ang lahat, pero ngayon, hindi na siya nanginginig. Sa guardhouse, tinanong ang pangalan niya. Nung sinabi ni Ma'am Lori, buyer's rep, bumukas ang gate ng walang tanong-tanong.
Pagdating sa mismong tapat ng De Vera Mansion, doon niya unang nakita muli ang gate. Yung gate na dati parang pader ng mundo. Sa labas, nakatayo si Kuya Roldan. Mas matanda na, mas mabigat ang balikat, pero pareho pa rin ang tindig. Nang makita niya si Neresa, parang may tumigil sa oras. Nanlaki ang mata niya at ang bibig niya'y bahagyang bumuka, parang hindi alam kung ano ang sasabihin. "Neng," lumabas ang boses ni Roldan, paos. "Ikaw ba yan?" Tumanggo si Neresa, hindi nagalit, hindi na umiiyak. "Opo, Kuya Roldan." Napatingin si Roldan kay Ma'am Lori, sa mga kasamang lalaki, sa folder ni Attorney Gino, at parang unti-unting naintindihan ang dahilan ng pagbabalik. "Pasensya na, sa nangyari noon," bigla niyang sabi, halos pabulong. "Wala akong laban kay Ma'am Carmela." Naramdaman ni Neresa ang kirot, pero hindi siya nagpaiyak. "Alam ko po, at hindi po ako nandito para manumbat." Binuksan ni Roldan ang maliit na pinto sa gilid, yung dating pinagmamasdan ni Neresa mula sa layo. Ngayon, siya na mismo ang pinapapasok, hindi bilang tindera, kundi bilang taong may karapatang tumingin at magdesisyon. Sa loob ng bakuran, naroon pa rin ang mga punong malalaki. Nandoon pa rin ang fountain, pero may bakas na ng kapabayaan. May ilang bahagi ng damo na hindi na pantay ang gupit, may ilang paso na tuyot ang halaman. Parang ang mansion mismo kahit maganda ay pagod na. "Condition is still good," sabi ni Ma'am Lori, business tone. "But may repairs needed." "Tingnan natin ang papers," sabi ni Attorney Gino. Habang nag-iikot sila, lumabas mula sa porch si Donita Aragon. Naka-house dress pa rin pero may alahas pa rin. Parang hindi mabitawan ng ugaling sosyal kahit nasa loob na ng problemang pinipigil niya. Napatingin si Donita kay Neresa sa katumawa ng maliit. "Ay Diyos ko, ikaw ba? Bumalik ka para magtinda ulit?" Tahimik si Neresa, hindi siya pumatol agad. Sa halip, lumapit si Ma'am Lori at mahinang nagsalita. "Good afternoon, Ma'am Donita. I'm Lori Velez, the broker. Nandito kami for property viewing." Tumingin si Donita kay Neresa saka sa mga kasama nito. "Property viewing? Ha?" Bumalik si Donita sa porch ng parang lalilito, pero halatang may kilabot na dumaan sa mukha niya. Maya-maya, lumabas si Carmela de Vera. Hindi na siya kasing kintab ng dati, pero pilit niyang pinipilit ang aura. Naka-pearl earrings pa rin, nakataas ang baba, at ang tingin, yung tinging minsang sumira kay Neresa. Ngunit nang tumama ang mata niya kay Neresa, may bahagyang pag-freeze. Isang segundo lang, pero sapat para mapansin ni Neresa na hindi na ganun katibay ang pader. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Carmela. Malamig pa rin, pero may halong pagtataka. Lumapit si Ma'am Lori, professional. "Ma'am Carmela, we scheduled a viewing. This is Miss Neresa Malvar." Umirap si Carmela. At bakit siya kasama? Dito tumingin si Neresa diretso sa kanya. Hindi na siya yung dalagang nagmamakaawa sa pwesto sa mundo. Maayos ang boses niya. Hindi mataas, hindi mapaghamon, pero matatag. "Nandito po ako," sabi ni Neresa, "dahil interesado po ako sa property." Saglit na tumawa si Donita mula sa gilid, parang hindi makapaniwala. "Ikaw? Interesado? Baka naman nagjo-joke." Pero bago pa siya matapos, dumating si Leandro de Vera mula sa loob, halatang puyat. Nakita niya ang grupo, nakita niya ang broker, at nang makita niya si Neresa, parang may dumaan na alon ng hiya sa mukha niya. Hindi dahil kilala niya si Neresa ng personal, kundi dahil may parte ng sarili niyang alam na may kasalanan sila noon. Mula sa hagdan, bumaba si Tristan. Mas matangkad na, mas mature, at sa pagtingin niya kay Neresa, hindi gulat ang una niyang reaksyon, parang matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Nagtagpo ang mata nila. Walang romantic na slow motion, pero may bigat. Dalawang taong pareho ng may sugat na natutong maghilom sa magkaibang paraan. "Ma?" marahang sabi ni Tristan kay Carmela. "Let them do the viewing." "Tristan?" singhal ni Carmela, pero hindi na ganon kalakas ang kapangyarihan ng boses niya ngayon. Sa harap ng problemang pera, kahit ang yabang,
kumakapit. Sa gilid, kumilos si Roldan. Binuksan ng mas malapad na gate. Parang simbolo ng isang bagay na dati sarado. Habang pumapasok si Nerissa sa mas malalim na bahagi ng mansion, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng paninindigan. Hindi pa ito ang pagbili, hindi pa ito ang signing, pero ito ang simula ng tagpuan. Ang babaeng pinagtawanan noon, ngayon ay tinitignan ng buong mansion na parang isa lang itong oportunidad, hindi altar ng mayayaman. At habang naglalakad siya sa hallway na minsang hindi niya mai-imagine na maaapakan, isang tanong ang tumatak sa loob niya. Handang-handa na ba talaga siya? Hindi para gumanti, kundi para pumili ng mas malaking direksyon kaysa sa sakit ng nakaraan? Hindi pa man tuluyang nakakaalis sa loob ng De Vera Mansion si Nerissa matapos ang viewing, ramdam na niyang may gumagalaw na hangin sa paligid. Yung hangin na hindi lang dala ng mga lumang kortina at aircon, kundi dala ng mga taong natatakot kapag may pagbabago. Sa hallway na may mahahabang painting at malalaking salamin, tila mas malinaw ang bigat ng nakaraan, pero mas malinaw din ang bago niyang posisyon. Hindi na siya bisita na pwedeng paalisin kung kailan nila gusto. Nandito siya bilang buyer. Habang sinusundan ni Ma'am Lori Velez ang checklist, roof condition, plumbing access, electrical panels, nakikinig si Nerissa kay Ate Gino na bumubulong ng mga legal reminders. Kapag ganitong high-value property, sabi ni Ate Gino, huwag na huwag kang magmamadali. Lahat dapat documented. Lahat may paper trail, lalo na kung may existing liens. Tumanggo si Nerissa. Ate, ayoko ng gulo. Gusto kong malinis. Hindi maiiwasan ang gulo, sagot ni Ate Gino, seryoso, pero maiiwasan mong ikaw ang talo. Kasunod nila si Mr. Kenji Matsuo, tahimik lang pero attentive. Paminsan-minsan tumitingin siya kay Nerissa na parang sinasabing, steady ka lang. Sa may sala, nanatili si Carmela De Vera. Nakaupo ng tuwid na parang reyna sa sariling trono kahit umiikot na ang problema sa palibot. Si Donita Aragon paikot-ikot parang uod na naghahanap ng lugar na mapipintasan. Hindi ko maintindihan, bulong ni Donita kay Carmela, medyo malakas para marinig ni Nerissa. Baka naman front lang yan, baka may nagpapagamit ng pangalan. Nang marinig ni Nerissa, hindi siya lumingon. Hindi niya binigyan ng satisfaction ng chismis. Tinapos niya ang viewing, inabot ang handshake kay Ma'am Lori at nagpaalam ng maayos. Salamat po sa access, sabi ni Nerissa kay Carmela, neutral ang tono. Magre-review po kami ng documents. Hindi sumagot si Carmela ng welcome. Ang sagot niya ay isang tingin na parang sinusubukang hanapan ng bitak ang bagong Nerissa. Pero wala na siyang makita. Ang dating tindera, mayon ay may kasama ng abogado, broker at consultant. Hindi na siya nag-iisa. Paglabas nila sa gate, humabol si Kuya Roldan at tumigil sa gilid ng kalsada. Para siyang gustong magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Neng, tawag niya, mahinang-mahina. Kung sakali man, thank you. Napatingin si Nerissa, nagtataka. Bakit po kuya? Huminga si Roldan. Hindi ko alam kung anong plano mo, pero alam kong yung mansion na yan, maraming tao ang nakadikit ang buhay. Staff, driver, maintenance. Kung mapunta sa tamang kamay, baka may pag-asa pa kami. Hindi agad nakasagot si Nerissa. Sa isang iglap, naalala niya si Manang Belen noon, si Mang Pabling, at kung paanong kaya silang tapakan ni Carmela na parang papel. Dito niya naramdaman ang bigat ng magiging desisyon niya. Hindi lang pera ang usapan, tao. Gagawin ko ang makakaya ko kuya, sagot niya sa wakas, pero sa maayos na paraan. Pag-uwi ni Nerissa, akala niya makakahinga siya. Pero pagpasok pa lang niya sa opisina ng maliit nilang kumpanya, isang modest na space sa tabi ng kiosk, nandoon si Jessa. Hawak ang cellphone at halatang galit. Ate, bungad ni Jessa. Kita mo to? Ipinakita ni Jessa ang screen. Isang post sa social media mula sa account na hindi verified.
pero maraming followers sa subdivision circles. May caption na may halong paninira. From banana queue vendor to mansion buyer? Saan galing ang pera? Sino ang backer? Nang dumiretso ang tingin ni Neresa sa comments, doon niya nakita ang mas masahol. May nagbanggit ng pangalan niya. May nagbanggit ng sugar daddy. May nagbanggit pa ng front for a foreigner. Tahimik si Neresa sa unang segundo. Tapos huminga siya ng malalim. Hindi na siya yung dating magtatago at iiyak lang. Screenshot lahat. Utos niya kay Jessa. Kalmado pero matigas. Lahat ng posts, comments na may akusasyon, lalo na yung may pangalan ko. Sinong may gawa? Tanong ni Jessa, nanginginig sa galit. Hindi pa sigurado si Neresa, pero may kutob. Ang ganitong klase ng coordinated na chismis, hindi to gawa ng random lang. May motibo, may takot, may gustong pigilan. Kinabukasan, tumawag si Attorney Gino matapos niyang makita ang screenshots. Neresa, sabi niya, I'm not surprised. Ang tanong, gusto mong manahimik o lumaban? Lumaban, sagot ni Neresa, diretso. Pero legal, hindi patutsada. Good, sabi ni Attorney Gino. Magpapadala tayo ng demand letter. Libelous statements yan kung may malicious intent at may harm sa reputation mo. Pero kailangan nating tukuyin ang source. Sa tulong ni Mr. Kenji, nakahanap sila ng digital investigator, si Iris Valenzuela, dating IT consultant na sanay mag-trace ng coordinated smear campaigns. Hindi siya hacker na dramatic, simple lang, matalino at maingat. Hindi ako nangangako ng miracle, sabi ni Iris sa Zoom call. Pero kung may pattern, same IP ranges, same timing, same phrasing, malaki ang chance na may central source. Habang inaayos nila ang legal side, gumalaw din ang mga kontrabida sa kabilang kampo. Si Yvette Salonga, bilang PR ng De Vera, nagsimula ng mag-control ng narrative. Hindi na siya basta nagrereklamo sa gate gaya noon. Ngayon, mas marunong na siya, subtle na paninira. Nagpakalat siya ng insider tip sa mga socialite groups na may buyer na questionable ang funds. Ginamit niya ang mga kontak niya kay Donita para mas mabilis kumalat. At dahil may mga taong gustong maniwala sa chismis, mabilis itong lumaki. Sa loob ng De Vera Mansion, nagkakagulo. Si Carmela natutuwa sa paninira kahit hindi niya direktang inuutos. Si Leandro, stressed, gustong matapos ang deal. Si Tristan, mas lalong nainis. Isang gabi, hinarap ni Tristan si Yvette sa may living room kung saan nagsiset up ito ng talking points. Yvette, sabi ni Tristan, malamig. Ikaw ba ang nagpapakalat ng chismis tungkol kay Neresa? Nagpanggap si Yvette na inosente. Sir, I'm just managing reputation risk. Kailangan nating maging careful sa buyer. What if... Stop, putol ni Tristan. Hindi yan careful. Paninira yan. Kung may concern kayo, i-address sa legal documents, hindi sa chismis. Sumingit si Carmela mula sa sofa. Tristan, bakit mo pinagtatanggol yang babae? Dahil bang naaawa ka? O dahil... Hindi tinapos ni Carmela ang hirit, pero malinaw ang insinuation. Umigting ang panga ni Tristan. Ma, ang pinaglalaban ko dito tama. Hindi babae, hindi pride. Sa kabilang banda, lumitaw si Vicente magsaling. Parang multong gustong sumipsip ng huling natitirang dugo sa De Vera. Nakipagkita siya kay Leandro sa isang restaurant. Nagkunwaring may solusyon. Leo, Sabi ni Vicente, kung ayaw mong mapunta sa kung sinong buyer, I can take it. I'll buy the mansion through an affiliate. Mas mabilis. Napatingin si Leandro, suspicious na. Affiliate? Bakit hindi ikaw ang bumili diretso? Ngumiti si Vicente, yung ngiting may palusot. Asset protection, you know how it is. At doon pumasok ang second layer ng laban. Hindi lang PR smear, kundi may gustong agawin ng deal. Gusto ni Vicente kontrolin ang property para maitago ang mga bakas ng ginawa niya sa ibang assets. Kung mapunta kay Neresa, may chance na maging transparent ang audit. Kung mapunta kay Vicente, mananatiling madilim.
Samantala, si Iris Valenzuela ay nag-update kay Nerissa at Attorney Gino. May pattern, sabi ni Iris, diretso. The post started minutes after the viewing. May clusters ng accounts na bagong gawa pero parehong phrasing at may koneksyon sa isang PR agency email domain. Napapikit si Nerissa. Yvette? Hindi ko pa sinasabing siya mismo, maingat si Iris. Pero may trail papunta sa network niya. Doon nagdesisyon si Attorney Gino. Magpadala ng demand letter sa PR agency at sa ilang account owners na na-identify. Kasabay noon, naglabas sila ng official statement. Hindi mahaba, hindi palaban, na malinaw. Ang kumpanya ni Nerissa ay may audited financials, documented growth, at anumang malicious claims ay haharapin sa legal na paraan. Sa unang pagkakataon, nabaligtad ang daloy. Ang mga taong sanay manira ng walang balik, biglang natakot. May iba nag-delete ng posts, may ibang nag-private ng accounts. Si Donita, biglang tumahimik sa comments. Pero si Carmela, mas lalong nag-init. Hinarap niya si Nerissa sa isang scheduled meeting sa broker's office, kasama si Ma'am Lori Velez at Attorney Gino. Akala mo dahil may abogado ka, kaya mo na kaming sindakin? Malamig na tanong ni Carmela. Hindi ngumiti si Nerissa. Hindi ko po kayo sinisindak. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ko. Kasi pinaghirapan ko yan. Name? Umismid si Carmela. Wala kang pangalan noon. Doon bahagyang kumislot ang dibdib ni Nerissa, pero hindi siya nagpadala. Meron po, sagot niya, steady. Hindi niyo lang pinakinggan. At sa gilid, tahimik na nakaupo si Tristan, nakatingin sa mesa, parang may pinipigilan. Nang tumingin siya kay Nerissa, hindi awa ang nakita niya, respeto. Dahil sa gitna ng paninira, hindi ito gumuho, mas lalo itong tumindig. Hindi pa tapos ang laban, may legal pang hahabulin, may deal pang aayusin, may kontrabidang gustong manalo. Pero sa puntong iyon, malinaw kay Nerissa, ang pagbili ng mansyon ay hindi lang tungkol sa property. Ito ay laban para sa katotohanan at sa karapatang hindi na siya gawing kwento ng iba. Pagkatapos ng demand letter at official statement, hindi na bumalik sa dati ang hangin sa paligid ng De Vera. Parang may punit na hindi na kayang tahiin ng mamahaling tela. Sa subdivision, umiikot pa rin ang usapan, pero ngayon may takot na. Takot na baka ang chismis may kapalit na kaso. Sa opisina naman ni Ma'am Lori Velez, naging mas tahimik ang meetings. Wala nang patawa-tawa, wala nang pasimpleng parinig. Puro dokumento, pirma at deadline. Sa araw ng final signing, maaga pa lang ay nasa conference room na si Nerissa. Hindi siya nakadress na parang socialite, pero malinis at professional. Kasama niya si Attorney Gino Rivadavia, si Mr. Kenji Matsuo at si Ma'am Lori. Nasa gilid si Iris Valenzuela, hindi na para mag-trace, kundi para i-turn over ang final report na nagpapatibay ng pattern ng smear sakaling kailanganin sa korte. Bago tayo magsimula, sabi ni Attorney Gino kay Nerissa habang inaayos ang papers, isang beses ko lang sasabihin, kapag may clause na hindi mo gusto, huwag kang mahihiyang tumigil, kahit nandyan sila. Tumanggo si Nerissa. Hindi na ako yung taong natatakot sa tingin. Dumating ang De Vera team. Nauna si Carmela, naka-pearl pa rin, pero mapapansin mong mas mahigpit ang pagkakahawak niya sa bag. Parang iyon na lang ang natitirang kontrol sa mundo niya. Kasunod si Leandro, halatang puyat at pagod. May dalang folder na mas mabigat pa sa katawan niya. Si Tristan, tahimik, nasa likod, parang bantay sa sariling pamilya. At sa gilid, naroon si Yvette Salonga, pilit nakangiti pero umiilag ang mata dahil alam niyang may report si Iris. Hindi nagtagal, pumasok ang notary public, si Attorney Marivic Halili. Ayos ang postura, halatang sanay sa mga deal na may luha sa likod ng pirma. Good morning, Sabi ni Attorney Marivic. We will proceed with a deed of absolute sale, subject to the terms outlined. Habang binabasa ni Attorney Marivic ang mga mahahabang probisyon, nakatingin si Nerissa sa mga pangalan sa papel. Ang De Vera Mansion, dating simbolo ng pader, ngayon ay nagiging isang dokumentong kayang bilhin
kayang ilipat, kayang tapusin. Ngulit bago pa man makarating sa actual signing, biglang umubo si Leandro. Hindi simpleng ubo, yung ubong parang may kasamang bigat na matagal niyang kinikimkim. Pinunasan niya ang noo, nanginginig ang kamay sa paghawak ng tubig. Pa, bulong ni Tristan, lumapit ng bahagya. Umiling si Leandro, pilit ngumiti pero halatang hindi kaya. Okay lang, okay lang. Si Carmela, imbes na alalayan, umayos ng upo na parang gusto itago ang kahinaan ng asawa. Leandro, ayusin mo, huwag kang magpapakita ng ganyan dito. Pabulong niyang sabi pero rinig sa katahimikan. Napatingin si Nerissa. Noon kung maririnig niya ang ganong tono, baka manlambot siya. Pero ngayon, mas malinaw sa kanya. Ang pride, kayang pumatay ng tao sa loob. Sir Leandro, maingat na sabi ni Ma'am Lori, if you need a break. Hindi, putol ni Leandro, pero biglang napaupo siya ng mas mabigat, parang bumigay ang buto. Tumingin siya kay Nerissa, at sa unang pagkakataon, hindi niya tiningnan ang kaharap niya bilang tinderang wala. Tiningnan niya ito bilang tao na may hawak ngayon ang solusyon sa problema niya. Miss Malvar, mahina niyang sabi, halos nanginginig ang boses. Alam ko, hindi kita kilala ng personal, pero alam kong may nangyari noon. May mga tauhan akong nagsabi. Napahigpit ang panga ni Carmela. Leandro, singal niya, wag mong simulan yan. Pero hindi na napigilan ni Leandro. Parang may pader na bumagsak sa loob niya. Hindi, sabi niya, tumingin sa asawa. Ito ang dahilan bakit tayo nandito. Dahil sa ugali natin. Dahil sa pagtingin natin sa iba. Tahimik ang loom. Si Yvette, napayuko. Si Donita, wala sa meeting, pero parang naroon ang multo ng mga tawa niya. Si Nerissa, hindi nagsalita agad. Pinili niyang hayaan si Leandro magsalita dahil alam niyang hindi madaling humubad ng pride ang taong sanay na pinapalakpakan. Kung pipirma tayo, tuloy ni Leandro, hindi ko gustong magmukhang itong nanalo ka dahil natalo kami. Gusto ko lang matapos ng maayos. At kung may pasensya na, kung may nasaktan. Napatingin si Tristan kay Nerissa, parang humihingi ng paumanhin sa mata. Bago pa man makasagot si Nerissa, biglang may tumayo, si Carmela. Nanginginig ang labi niya, hindi sa takot, sa galit at hiya. Huwag kang magpakamartir, sigaw ni Carmela. Hindi tayo nanghihingi ng awa sa babaeng to. Doon pumitik ang hangin. Parang lahat humawak ng hininga. Hindi sumigaw si Nerissa, ngulit nang magsalita siya, tumayo ang balahibo sa katahimikan. Ma'am Carmela, mahinahon niyang sabi, hindi niyo po kailangang humini ng awa, kasi hindi po ako nandito para magpaawa. Nandito po ako para bumili. Yun lang. Parang sinampal si Carmela ng katotohanan na kahit anong sigaw niya, hindi na niya kayang ibalik si Nerissa sa dating pwesto. Pero hindi pa tapos si Carmela. Lumapit siya sa mesa, tinuro si Nerissa na parang gusto ipahiya sa huling pagkakataon. Akala mo malinis ka. Akala mo hindi namin alam. Sino ang backer mo? Yung foreigner na kasama mo? Dito umubo si Kenji, hindi dahil nasaktan, kundi dahil natawa sa absurd, pero nanatili siyang professional. Sumagot si Attorney Gino, malamig ang boses. Ma'am, documented ang financial capacity ni Miss Malvar, at kung gusto niyo po ng usapang marumi, may report po kami kung sino ang nagpapakalatmang paninira. Pwede nating isama sa signing table o sa korte. Nang laki ang mata ni Yvette, napaatras siya, halatang natamaan. Yvette? Tanong ni Tristan, mababa ang boses, pero may bigat. Ikaw ba? Hindi sumagot si Yvette. Sapat na ang katahimikan niya para umalingawang ang sagot. Si Carmela, biglang namutla, hindi dahil naawa siya, kundi dahil na-corner siya. Ang pader na tinatayo niya gamit ang chismis, ngayon bumabalik sa kanya. Enough, sabi ni Tristan, biglang tumayo. Ma, tigilan mo na, lalo mo lang tayong pinapahiya. Pinapahiya? Imiyak si Carmela, pero hindi luha ng pagsisisi, luha ng pagkawala. Ako ang pinapahiya? Ako ang nagdala ng pangalan ng pamilyang to. Pangalang walang puso. Bulong ni Tristan, halos hindi marinig, pero sapat para tumigil si Carmela. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang tumayo si Nerissa.
Hindi siya tumayo para manakot. Tumayo siya para tapusin ang bangungot na matagal nang umiikot. Ma'am Carmela, sabi niya, mas malinaw ngayon. May kondisyon po ako. Umangat ang kilay ni Carmela, parang handang umatake ulit. Ano na naman? Tumingin si Nerissa kay Leandro, saka kay Tristan, saka bumaling kay Ma'am Lori at Attorney Marivic. Kung matutuloy ang sale, gusto ko po ng maayos na transition period para makalipat ang pamilya. Hindi bukas, hindi next week. Bibigyan ko po kayo ng sapat na panahon. Nanlaki ang mata ni Leandro. Bakit? Mahina niyang tanong. Pagkatapos ng lahat, bakit? Huminga si Nerissa, naalala si Roldan, si Manang Balen, si Mang Pabling. Kasi may mga tao sa bahay niyo na hindi kasali sa Pride. May mga staff, may mga buhay, at ayokong may madamay na parang wala lang. Sa gilid, halos maupo si Carmela sa gulat. Hindi niya inaasahan ng kabutihang ganoon dahil sanay siyang ang mundo ay laban lang ng pataasan. Pangalawa, tuloy ni Nerissa. Kung may staff na gustong magtrabaho pa, willing po akong i-absorb sila kung gusto nila. Base sa performance, hindi base sa koneksyon. Doon, napapikit si Leandro. Parang bumigat ang luha sa mata niya. Miss Malvar, nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Wala na pong kailangang sabihin, sagot ni Nerissa, dahan-dahan. Pirmahan na lang po natin, tapos itigil na natin yung pagiging malupit sa isa't isa. Sa katahimikan, bumalik si Attorney Marivic sa proseso. Inilapag ang document sa harap ni Leandro. Sir, please sign here, sabi niya. Nanginginig ang kamay ni Leandro habang pumipirma. Parang bawat stroke ng ballpen ay pagbitaw sa lumang mundo. Sumunod si Carmela. Matagal bago niya hinawakan ang ballpen. Parang ang pagsulat ng pangalan niya ay pag-amin na hindi na siya ang may kontrol. Sa huli, pumirma rin siya. Maiksi, matalim, parang galit na guhit. Sumunod si Nerissa. Bago siya pumirma, tumingin siya saglit sa papel, tapos sa sarili niyang kamay. Naalala niya ang mga araw na naningitim ang kamay niya sa uling. Naalala niya ang amoy ng arnibal, ang pawis, ang luha sa ospital, ang pangako sa ina. At pumirma siya, hindi bilang paghihinggitan, kundi bilang pagtatapos ng isang lumang sugat. Sa sandaling iyon, parang may humina sa loob ng conference room. Ang De Vera Pride na matagal nilang pinanghawakan, nabasag, hindi dahil may nanalo sa kanila, kundi dahil may taong pinili ang tao kaysa yabang. At sa gilid, si Tristan tumingin kay Nerissa at marahang nagsabi, halos pabulong, "Salamat. Hindi mo kami dinurog." Hindi sumagot si Nerissa ng mahaba. Isang tingin lang ang ibinigay niya. Tinging nagsasabing, hindi ko kailangang manalo sa sakit. Kailangan kong manalo sa buhay. Matapos ang pirmahan, hindi biglang gumaan ang lahat na parang eksenang may konfeti. Mas realistik ang buhay. May proseso, may emosyon na humahabol, may mga taong hindi agad natututo. Sa loob, naghihintay si Mang Pabling at si Manang Belen. Si Manang Belen, mas pumayat, mas nagmukhang pagod dahil sa mga linggong puno ng gaba kung saan sila pupulutin ng kapalaran. Anak, maingat na bati ni Manang Belen kay Nerissa, mata niya nangingilid. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Lumapit si Nerissa at hinawakan ang kamay niya. Manang, hindi niyo kailangang magpasalamat. Kayo yung mga taong tumingin sa akin noon na parang tao. Hindi ko nakakalimutan yon. Nag-iba ang hangin sa sala. Sa kabilang sulok, nakatayo si Carmela. Hindi na kasing taas ang tindig. Naka-cross arms siya, parang nagtatayo pa rin ng pader kahit wala na siyang kaharian. Sa tabi niya si Leandro, mas tahimik, at si Tristan, nakatingin sa baba, parang ayaw magulo ang araw. Nagtaama ang mata ni Nerissa at ni Carmela. Walang sigawan, pero ramdam ang taon ng pagkakaiba nila. Nerissa, tawag ni Leandro. Mahinang mahina.
gusto naming ayusin ang paglipat. Susundin namin yung usapan. Tumanggo si Nerissa. Salamat po. Maayos lang po. Ayokong may gulo. Hindi makapigil si Carmela. Siyempre, sabi niya, may halong pait. Gusto mong magmukhang mabait. Hindi gumanti si Nerissa. Sa halip, bumaling siya sa mesa at inilapag ang folder na dala ni Ria. May announcement lang ako, sabi ni Nerissa. Kalmado pero malinaw. Simula next month, gagawin natin ang mansyon na to bilang maliit na events place at training venue. Hindi exclusive sa mayayaman. Gagamitin natin para sa mga livelihood workshops at culinary training, para sa mga gustong umangat. Napatingin si Jessa kay Miko, parang hindi makapaniwala. Ate, ito pala plano mo. Hindi ko pwedeng hayaan na dito lang matatapos, sagot ni Nerissa, mahina pero firm. Kung may natutunan ako, yun ay kapag may pagkakataon ka lang tumulong, tulungan mo. Sumingit si Mrs. Yulo na biglang dumating kasama si Sister Marie Ines. Sinundo sila ni Nerissa para maging partner sa programa. Si Mrs., kahit istrikta, halatang proud. Magandang plano, sabi ni Mrs., tumanggo. Pero tandaan mo, Nerissa, kung gusto mo talagang makatulong, dapat structured, hindi pwedeng puro awa. Exactly, sagot ni Nerissa. Kaya nandito kayo. Si Sister Ines, ngumiti. Delia would be proud, mahinang sabi nito. Sa pagkarinig ng pangalan ng ina, bahagyang kumirot ang dibdib ni Nerissa, pero hindi na siya bumagsak. Ngumiti siya at tumanggo, parang sinabi sa sarili. Ma, natupad ko. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang pagbabago. Si Ria ang nag-set up ng staff schedule. Si Mang Pabling, naging head ng garden maintenance at tinuruan pa ang mga bagong trainees. Si Manang Belen, sa wakas, nagkaroon ng formal contract at benefits sa ilalim ng bagong management. Si Kuya Roldan, nanatiling security head, at tinulungan ni Nerissa mag-apply para sa SSS at mas maayos na insurance. At si Jessa na? Siya ang maging operations lead sa events dahil kabisado niya ang tao, kabisado niya ang galaw, at kabisado niya ang totoong buhay sa labas ng mansion walls. Isang gabi, habang nag-iikot si Nerissa sa bakuran, tahimik na lumapit si Tristan. Wala siyang dala, walang kasama, parang gusto lang magpakatotoo. Nerissa, tawag niya, mahina. Pwede ba? Tumigil si Nerissa at humarap. Ano yon? Huminga si Tristan. Gusto kong humingi ng tawad, hindi lang sa nangyari noon, kundi sa lahat ng pagkakataong tumahimik ako kahit alam kong malit. Napatingin si Nerissa. Hindi siya natunaw, pero naramdaman niyang may sincerity. Tristan, hindi mo kasalanan lahat. Pero may parte, sagot si Tristan. At salamat sa ginawa mo. Hindi mo kami sinira kahit kaya mo. Tahimik si Nerissa sandali. Tumingin siya sa mataas na pader. Ngayon ay parang ordinaryong pader na lang. Hindi na simbolo ng paglalapastangan. Hindi ko ginawa to para sa inyo. Ginawa ko to para sa sarili ko at para sa mga taong tulad ko noon. Tumanggo si Tristan. I get it. Saglit siyang ngumiti. Hindi yung ngiti ng mayaman, kundi ng taong may natutunan. Kung may kailangan ka, kahit anong tulong sa transition, I'll help. Not because I want to be a hero, because I need to do something right. Hindi agad sumagot si Nerissa, pero sa wakas, sinabi, sige, simulan mo sa pag-aayos ng papers ninyo para maayos tayong matapos. Sa kabilang banda, hindi lahat natuto agad. Si Carmela, habang nag-iimpake, nagkaroon ng sandaling nag-break ang tapang niya. Sa isang umaga, nadatnan siya ni Manang Belen sa master bedroom, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa walang laman na closet. Ma'am, maingat na sabi ni Manang Belen. Kayo po, okay lang? Tumingin si Carmela, at sa unang pagkakataon, hindi yabang ang una mong makikita, kundi lungkot. Belen, buong buhay ko,
Pinaniwala ko sarili ko na kapag mahina ka, kakainin ka. Kaya naging matigas ako. Tahimik si Manang Belen. Hindi siya nagsermon. Ang ginawa niya, simpleng sinabi, "Minsan po ma'am, mas nakakatakot ang maging matigas mag-isa." Hindi sumagot si Carmela, pero may luha na tumulo. Hindi iyon luha ng drama. Luha iyon ng isang taong ngayon lang nakaramdam na ang pader, kulungan din pala. Pagdating ng huling araw ng transition, tahimik ang pag-alis ng De Vera. Walang banda, walang party. Isang convoy lang ng kahon at sasakyan at ilang staff na nagpaalam. Si Leandro, bago sumakay, humarap kay Nerissa sa gate. "Miss Malvar, Nerissa," sabi niya, pilit inaayos ang boses. "Salamat sa dignidad na binigay mo sa amin kahit hindi namin binigay sa iyo noon." Tumanggo si Nerissa. "Ingat po." Pag-alis nila, tumayo si Nerissa sa may gate, yung gate na dati bayilan ng pagluha niya. Ngayon, hindi na siya umiiyak dahil sa hiya. Kung may luha man, iyon ay luha ng paghihilom. Lumapit si Miko at tumabi sa kanya. "Ate," sabi niya, "nagawa natin." Ngumiti si Nerissa, tumingin sa kapatid. "Hindi lang natin," sagot niya. "Kasama si Mama, kasama lahat ng tumulong, at kasama yung mga taong natutong magbago." Sa loob ng mansyon, nagsimula na ang bagong programa. Unang batch ng trainees, unang workshop, unang event na hindi pang mayaman lang. At sa bawat amoy ng pagkain na kumakalat sa hangin, naaalala ni Nerissa ang usok ng uling noon. Pero ngayon, hindi na iyon amoy ng kahirapan, amoy na iyon ng simula. At sa tahimik na gabi, sa gitna ng malaking bahay na minsang nagpababa sa kanya, naramdaman ni Nerissa na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbili ng mansyon, kundi ang hindi niya pagpayag na maging Carmela ang sarili niya kapag siya na ang may kapangyarihan.